batang, binago ang kapalaran. Noong unang panahon, sa isang maliit na baryo, may batang nagngangalang Tino. Ang kanyang buhay ay payak at puno ng pagsubok, alikabok sa paligid, matinding init ng araw, at kahirapan saan man siya lumingon. Ang kanyang ina ay nagtatrabaho araw at gabi sa mga bahay ng iba, hindi para sa sarili, kundi para lang mapakain si Tino ng kahit 2 beses sa isang araw. Anak ka lang ng mahirap, ang laging sabi ng mga tao. Huwag ka nang mangarap, ang kapalaran mo ay mag-araro ng bukid. Gabi-gabi, habang natutulog ang kanyang inang gutom, tahimik na nangangako si Tino, isang araw, hindi ka na maghihirap, inay. Ipinapangako ko. Isang araw, habang pumutol siya ng kahoy sa gubat, may natamaan siyang matigas na bagay. Isang lumang palayok, may kakaibang ukit at nakatagong mga palatandaan. Dinala niya ito sa matandang pantas ng baryo. Ito'y tila galing sa sinaunang pamilya ng hari, sabi ng matanda. Baka ito'y mapa ng kayamanan. Sinundan ni Tino ang unang palatandaan, patungo sa pinakalumang bahagi ng gubat, tinik, matutulis na bato, at sakit sa katawan ang kanyang hinarap. Sa dulo ng landas, natagpuan niya ang isang kuweba, may misteryosong guhit ng hari, mga sundalo, at isang kayamanang tila wala sa kasaysayan. Sa pintuan ng kuweba, isang bugtong ang nakaukit, ano ang hakbang na bubukas sa landas ng kayamanan? Ang sagot, ang unang hakbang ng tapang. Sa loob, isang bowl ang kanyang nabuksan. Wala itong laman maliban sa isang sulat, ang tunay na kayamanan ay para sa mga pumapasa sa bawat pagsubok. Ang huling hamon, isang mabangis na ilog. Kahit halos malunod at manghina, hindi sumuko si Tino. Tinawid niya ito ng buong tapang. Sa kabila ng ilog, natagpuan niya ang bowl ng tunay na kayamanan. Ginto, pilak, at hiyas. Ngunit higit pa riyan, nagbago ang buhay ng kanyang ina at buong baryo. Ang kanyang ina, na dati naglilinis ng bahay ng iba, ay iginagalang na bilang matriarka ng baryo. Ang mga dating nanlait sa kanya ay ngayon nagpupugay at humahanga. Pinatunayan ni Tino na ang kapalaran ay hindi binabago sa paghihintay, kundi sa tapang, pagsisikap, at tamang pagpili. Ang gintong aral sa kwento ay, ang kapalaran ay hindi nakatadhana, ito ay nababago sa pamamagitan ng tapang, sipag, at tamang desisyon. Para sa tuloy-tuloy na kwentuhan, at sa iba pang gintong aral mag-subscribe na sa ating YouTube channel, at pindutin na rin ang notification bell para updated ka sa susunod nating mga video.